Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gilbert. Nangyari ang kwentong ito taong 1965. Walang eksaktong lokasyon, probinsya ng Samar. Si Gilbert ay isang magtutuba. Meron itong asawa at 2 batang anak. Sa panahong ito ay 35 anyos ang antingerong magtutuba. Tangan niya ang mutya ng Batoomo na minana pa niya mula sa kanyang angkan. Isang manunugis ng aswang itong si Gilbert, pero sa kabila nito ay isang ulira at mapagmahal na ama si Gilbert. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, naglalakad naman si Gilbert, isang magtutuba na may kakaibang kapangyarihan. Habang pinapasan niya ang mabigat na banga ng tuba, pinalilibutan siya ng katahimikan ng gubat. Ngunit ang katahimikan na ito ay biglang naputol ng isang malakas na ungol. Isang aswang ang biglang lumitaw mula sa mga puno. Laging handa naman itong si Gilbert. Sa bawat paglubog ng araw, handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ibinulsa niya ang isang mutya ng Batoomo, ang kanyang anting-anting. Dito nagsimula ang labanan. Ang aswang na may matatalim na kuko at ngipin ay sumugod sa kanya. Ngunit itong si Gilbert ay mas mabilis. Sa isang iglap ay napabagsak niya ang nilalang na yon. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad pauwi, nakita niya ang isang bahay na inaatake naman ng 3 aswang. Walang pag-aalinlangang sumugod dito si Gilbert. At dito naganap ang isang matinding labanan. Gamit naman ang kanyang anting-anting, nagawa niyang mapatay ang 2 sa mga ito. Ngunit nakatakas ang isa. Nag-iwan ng isang pangako ng paghihiganti. Ilang buwan ang lumipas. Naging tahimik ang buhay ni Gilbert at ng kanyang pamilya. Ang mga alaala ng labanan ay tila naglaho na. Isang araw, ipinagdiwang ng kanyang ama na si Marcos ang kanyang kaarawan. Dinala ni Gilbert ang kanyang mga anak na sina Pedro at Nena sa bahay ng kanilang lolo. Nagpaiwan naman dito si Melba, ang asawa ni Gilbert, dahil tila masama ang kanyang pakiramdam. Gilbert, ang lalaki na ng iyong mga anak. Hindi na ako magtataka kung mayroong ka na ring apo sa susunod na kaarawan ko. Maaring oo nga po, Itay. Pero Itay, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Habang masaya ang mga bata at ang matatanda sa pagdiriwang, may kakaibang pakiramdam si Gilbert. Ang kanyang anting-anting ay tila nagpaparamdam ng panganib. Hindi niya naman to pinansin sa pag-aakalang nasa malapit lang ang panganib. Nang magsimulang mag-uwian, hindi naman mapakali si Gilbert. Ang mga mata niya ay laging nasa paligid. Hinahanap ang anuman na maaaring magtago sa dilim. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating nila sa kanilang bahay, tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na tanawin. Isang malaking nilalang na mas malaki pa sa isang tao ang biglang lumabas sa pinto at mabilis itong tumakas sa dilim. Sa pagmamadali, pumasok si Gilbert sa kanilang bahay. Nakita niya ang walang buhay na katawan ni Melda. Ang dating masaya at tahimik na bahay ay napuno ng luha at pag-iyak. Melba! Melba, sinong gumawa sa'yo nito? Sa galit at sakit, isinumpa ni Gilbert na hahanapin niya ang nilalang na kumuha sa buhay ng kanyang asawa. Ang tahimik na buhay na pinangarap niya ay biglang naglaho. Ngayon, ang tanging layunin niya ay ang paghihiganti. Matapos ang libing ni Melba,
Umupo naman sina Gilbert at ang kanyang ama, si Marcos, sa harap ng kanilang bahay. Nababalutan ng kalungkutan ang buong paligid. Gilbert anak, kailangan nating pag-usapan ito. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nakita mo? Malaki ang katawan ni Tay. Maitim na maitim ang balat niya. Mahaba at maputi ang buhok na tila gawa sa sinulid ng gagamba. May 2 sungay sa noo at ang pangil niya nakausli. Para bang handang sumunggab sa anumang oras. Gilbert, ang sinasabi mo, yan ang itsura ng gabunan. Anak, ang gabunan ay isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Sila'y matatalino at hindi basta-basta umaatake. Maliban na lang kung maghihiganti. Malimit ay nakaabang lang ito ng bibiktimahin. Sa mga sumunod na araw, ang dating masiyahing si Gilbert ay napalitan ng isang lalaking puno ng galit at sakit. Ang kanyang trabaho bilang magtutuba ay napabayaan. Gabi-gabi, naglalakbay siya sa mga gubat, sa mga bundok at sa mga sapa. Naghahanap siya ng anumang bakas ng gabunan. Isang gabi, sa gitna ng isang madilim na kagubatan, sa wakas ay nahanap ni Gilbert ang gabunan. Nakatayo ito sa isang bukas na espasyo. Naghihintay na tila alam na darating si Gilbert. Ang mga mata nito ay nagliliyab naman sa dilim. Sa wakas, nandito ka na, Gilbert. Matagal na kitang inaantay. Ikaw ang kumuha sa buhay ni Melba. Ngayon pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Melba? Ang asawa mo. Hindi ko naman siya balak saktan. Ikaw ang target ko. Ang anak ko ang kinuha mo. Kaya kinuha ko ang asawa mo. Tumbasan lang, di ba? Anak, anong ibig mong sabihin? Ang aswang na kinalaban mo sa gubat noon na nakatakas ay anak ko. Bumalik siya para gantian ka. Pero namatay rin siya. Hindi ka lang pumatay ng aswang. Pumatay ka rin ng anak. Ang mga salita ni Leo ay parang matalim na punyal na tumusok sa puso ni Gilbert. Ngunit ang sakit ay naging gatong sa kanyang galit. Dito na nagsimula ang matinding labanan. Ang lakas ni Leo ay hindi pangkaraniwan. Ang bawat suntok niya ay parang hampas ng isang puno. Ang bawat galaw niya ay napakabilis at ang mga mata niya ay laging nakatutok kay Gilbert. Ngunit si Gilbert ay merong ding lakas. Ang lakas na nagmumula sa kanyang galit. Ang lakas na nagmumula sa kanyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Hindi ako papayag na matalo ko. Hindi mo ako matatalo. Akala mo ba matatalo mo ako? Isa akong gabunan. Hindi mo ako magagawang patayin. Sinasabi ko sa iyo, Gilbert, laro lang ito. Ang labanan ay nagtagal ng ilang oras. Sa uli, sa isang huling hiyaw ng lakas, sinubukan ni Gilbert na saksakin ang gabunan sa puso nito. Ngunit sa isang iglap, nawala ang gabunan na si Leo. Tila pinaglalaruan lang niya si Gilbert. Nasaan ka? Magpakita ka! Duwag ka! Duwag! Hindi pa ito ang katapusan, Gilbert. Maganda ka. May mga susunod pa. Bumalik naman sa bahay si Gilbert. Ang kanyang galit ay mas malakas pa sa kanyang takot. Ang kanyang layunin ay mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay. Sa uli, umupo naman si Gilbert sa harap ng kanyang bahay. Ang katahimikan ay bumalik sa buong paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang mga anak, ang alaala ni Melba at ang kanyang pamilya ay laging kasama niya. Anak, ginawa mo ang dapat mong gawin. Pinagtagumpayan mo ang lahat. Hindi, Itay. Hindi pa po tapos. Ang gabunan na si Leo. Hindi pa tapos.
may babalik pa. Minsan isang takip silim. Habang papalapit na si Gilbert sa kanyang bahay, nasipat niya ang isang malaking anino na mabilis kumilos mula sa gilid ng kanilang bahay at nagtago naman ito sa dilim. Agad siyang napasugod, ngunit wala siyang nakita. Naging balisa ito at mabilis na pumasok sa loob. Nang makita niya ang kanyang dalawang anak na naglalaro sa may sahig, lumuwag naman ang kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang insidenteng yon ay isang paunang babala lamang sa darating na malagim na trahedya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging maingat si Gilbert. Hindi siya nagpapabaya sa pagbabantay sa kanyang mga anak. Gabi-gabi, hawak niya ang kanyang mutya, laging handa sa anumang mangyayari. Ngunit ang mga gabunan ay mas matalino kesa sa inakala niya. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho bilang magtutuba, nakita ni Gilbert ang 5 malalaking nilalang na nakapalibot sa kanyang bahay. Ang mga ito ay may iba't ibang anyo, ngunit lahat ay may kakayahang magpalipat-lipat ng anyo. Isa sa kanila na may mahaba at maputing buhok ay si Leo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Gilbert, nandito na kami. Dumating na ang araw ng inyong kaparusahan. Akmang susugod na si Gilbert, ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, nagpulasan ang mga nilalang. Parang mga hangin, nawala sila sa paningin ni Gilbert. Ang tanging naiwan ay ang kanilang nakakakilabot na halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Mga duwag, harapin niyo ako. Dali-dali naman siyang pumasok sa kanyang bahay. Ngunit ang nakita niya ay isang senaryo na hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang 2 anak ay nakahandusay sa lupa. Wala nang mga buhay. Mga anak ko, hindi ito totoo. Hindi. Nang nabalitaan ni Marcos ang nangyari, agad naman siyang pumunta kay Gilbert at dito dinamayan ang kanyang anak. Si Marcos ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nagpapayag ng sakit at galit. Anak, nasaan sila? Nasa loob po sila, Itay. Wala na silang buhay. Pumasok naman si Marcos sa loob ng bahay. Nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga apo. Ang dating masaya at puno ng buhay na bahay ay napuno ngayon ng kalungkutan. Anak, hindi mo ito kasalanan. Sila ang may sala. Silang mga demonyo. Anak, kailangan natin maging matatag. Hindi lang ito para sa atin, kundi para na rin sa lahat ng nabiktima. Hindi ko hahayaan na matalo ako. Papatayin ko silang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napapatay. Walang matitira sa kanila. Ang dating maaliwalas na mukha ni Gilbert ay napuno na ng kalungkutan. Matapos ang trahedya sa kanyang pamilya, naging matamlay na siya. Walang araw na hindi niya nakikita ang sarili sa isang sulok ng bahay, umiiyak. Naging tahimik ang dating maingay na kabahayan at ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ni Gilbert. Napagtanto niya na ibang klase ang lahi ng mga gabunan. Hindi sila basta-basta aswang, kundi mga demonyong may kakayahang maglaro sa buhay ng kanilang mga biktima. Ang pagtatanggol niya sa iba ay naging kapalit ng buhay ng kanyang pamilya. Hindi niya masikmura ang ideya na ang kanyang pamilya ang naging biktima ng kanyang pagiging isang antingero. Bakit? Bakit ako? Bakit ang pamilya ko? Hindi ko kayo pinili. Hindi ko kayo pinili. Bakit? Dahil naman sa sakit at galit na nararamdaman niya, nagpasya si Gilbert
na umalis ng bayan. Hindi niya na kayang tingnan ang bawat sulok ng kanilang bahay nang hindi naaalala ang kanyang pamilya. Isang gabi, matapos na ayusin ang lahat ng kanyang gamit, umalis siya sa bayan at nagtungo sa isang malayo at tahimik na lugar. Tumira naman si Gilbert sa isang maliit na kubo na malapit sa may dalampasigan. Ang lugar ay tahimik at malayo sa kabiasnan. Sa mga unang araw niya, hindi naman siya makatulog. Ang mga bangungot ay laging nagpaparamdam, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang harapin ang kanyang sakit. Naging abala siya sa paghahanda laban sa mga gabunan. Nag-aral din siya ng iba't ibang uri ng anting-anting at naghanap ng mga kakaibang halaman na maaaring gamitin laban sa mga aswang. Minsan isang hapon, habang nag-aalaga siya ng mga halaman sa labas ng kanyang bahay kubo, ay may isang matandang lalaki na nagtanong sa kanya ng direksyon. Iyo, alam mo ba kung saan ang daan papunta sa kalapit na bayan? Hindi po, Manong. Bago pa lang po ako rito. Tila nabigo ang matanda. Nagpasya naman itong umalis na. Ngunit nang mapansin niya ang gintong tungkod nito, biglang naalarma si Gilbert. Ang tungkod ay may kakaibang kinang at tila may kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Tumingin sa kanya ang matanda at ngumiti. Oh, ang tungkod na ito. Walang laman to, iho. Ordinaryo lamang. Nagpakilala ang matanda bilang si Baloy at umalis din kaagad. Ngunit ang mga mata ni Gilbert ay nakatuon pa rin sa tungkod nito. Tila merong kakaiba sa tungkod na yon at ang ngiti ni Baloy ay tila nagtatago ng isang malaking sikreto. Sino ka po ba talaga, Mang Baloy? At ano po ang sikreto ng inyong tungkod? Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging abala si Gilbert sa paghahanda. Naghahanap siya ng mga kakaibang bato, halaman at gamit na maaaring makatulong sa kanya laban sa mga gabunan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang kanyang galit at determinasyon. Ang kanyang mga pangarap ay napalitan ng mga bangungot ng paghihiganti. Sa may kakauyan, ang dating lugar na minsan ay pinagmula ng kanyang kabuhayan, ngayon ay naging larangan ng kanyang paghihiganti. Naglalakad si Gilbert. Ang mga mata ay laging nakatingin sa paligid. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila isang babala. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at galit. Nasaan kayo mga duwag? Magpakita kayo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Bigla namang nagulat si Gilbert nang may magsalita sa likod niya. Siya pala si Baloy, ang matandang may gintong tungkod na minsan niya nang nakita. Tila ba bigla na lang itong sumulpot mula naman sa kawalan. Ano ang hinahanap mo, iho? Hindi mo ba alam na delikado ang lugar na ito? Naghahanap po ako ng paraan, Manong. Paraan para matalo ang mga gabunan. Paraan para mapagbayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa akin. Tiningnan ni Baloy si Gilbert. Ang mga mata nito ay puno ng pangunawa, ngunit biglang nag-iba ang tono ni Gilbert. Napagtanto niya na ang matandang kaharap niya ay hindi lamang isang ordinaryo. Sino ka po ba talaga? Bakit mo ako sinusundan? At ano ang sikreto ng tungkod mo? Ako, isa lang akong matandang naglalakbay. Pero dahil nagtanong ka, bakit hindi natin subukan ang iyong lakas, iho? Bago pa man makasagot itong si Gilbert, bigla na lang siyang inatake ni Baloy. Ang matanda, sa kabila ng kanyang edad ay napakaliksi. Ang bawat galaw nito ay mabilis at tumpak. Nagkaroon din ng isang matinding sagupaan. Laking gulat naman ni Gilbert dahil hindi niya inaasahan ang ganitong lakas mula sa isang matanda.
Sino ka ba talaga? Hindi ka ordinaryo. Matalino ka, iho. Pero hindi pa ito ang sapat na lakas para matalo ang mga gabunan. Sa uli, napagod si Gilbert. Napadapa siya sa lupa. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit. Umupo naman itong si Baloy sa tabi niya at mariin siyang tinitigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ako si Maestro Baloy. Isa akong ermitanyo na naghahanap ng karapat-dapat na tagapagmana. At ang gintong tungkod na ito ay hindi lamang isang tungkod, kundi isang sandata na ginamit ko upang labanan ang mga demonyo at aswang sa loob ng maraming taon. Nang marinig ni Gilbert ang mga salita ni Baloy, biglang luminaw ang lahat. Ang matanda ay hindi isang kalaban, kundi isang guro na naghahanap ng isang bagong estudyante. Gilbert, ang lakas mo ay nagmumula sa iyong galit. Ngunit ang galit ay isang sandata na maaari ring sumira sa iyo. Kung gusto mong matalo ang mga gabunan, kailangan mong matuto. Hindi sapat ang lakas. Kailangan mo ng karunungan. Kailangan mo ng isang guro. Guro? Pero ang pamilya ko, wala na sila, Maestro Baloy. Ang lahat na mahal ko sa buhay, kinuha na ng mga gabunan. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo akong sundan. Ang galit mo ay magiging lakas mo. Ngunit ang karunungan mo ang magiging sandata mo. Kung hindi mo matututunan ang tamang paraan, ang gabunan ay patuloy na maglalaro sa iyo. Ang mga gabunan ay matatalino. Ginagamit nila ang iyong pamilya upang sirain ka. Huwag mong hayaan na mangyari ito. Sundan mo ako, Gilbert. Sa akin, matututuhan mo ang lahat ng kailangan mong malaman para labanan ang mga gabunan. Sa uli, pumayag si Gilbert. Pinangunahan siya ni Maestro Baloy sa isang matarik na bundok. Sa tuktok ng bundok na yon, may isang bahay kubo. Dito nagsimula ang pagsasanay ni Gilbert. Ang kanyang buhay ay napuno ng pagsasanay, pag-aaral at paghahanap ng karunungan. Bawat araw, lalong lumalakas si Gilbert. Ngunit ang kanyang puso ay laging puno ng sakit at galit. Ang alaala ng kanyang pamilya ay laging kasama niya. At ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Mga anak ko, Melba, hintayin niyo ako. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, papatayin ko ang lahat ng gabunan. Sisiguraduhin kong wala nang matitir sa kanila. Matapos lumipas ang 2 buwan at sa loob ng panahong yon, nagbago na si Gilbert. Ang kanyang katawan na dating puno ng matinding galit ay nababalutan na ngayon ng disiplina at karunungan. Ang mga turo ni Maestro Baloy ay tumatak sa kanyang isipan. Ang mutya na dati nagsisilbing lakas niya ay naging simbolo na lamang ng kanyang pagmamahal sa pamilya. Sa kanyang huling araw sa bahay kubo ni Baloy, nagpaalam si Gilbert. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Maestro Baloy, salamat po sa lahat. Handa na po ako. Huwag mong kalimutan ang aking mga turo, Gilbert. Ang galit ay isang sandata na maaaring magpabagsak sa iyo. Gamitin mo ito sa tamang paraan, sa tamang panahon. Samantala, bumalik naman si Gilbert sa kanyang baryo, ngunit masamang balita ang sumalubong sa kanya mula sa kanyang amang si Marcos. Anak, mabutit nandito ka na. Ang mga gabunan, patuloy silang nambibiktima. At minsan narinig ko sila, hinahanap ka nila. Ang mga narinig niya ay nagpaapoy sa kanyang galit. Ang mga gabunan na pumaslang sa kanyang pamilya ay patuloy na gumagala. Hindi niya ito matatanggap. Sa halip na magtago, siya mismo ang nagpakita sa mga gabunan. Pakiramdam niya ay handa na siya sa isang matinding labanan. Sa gitna ng gabi, nakita ni Gilbert ang 5 gabunan
Kasama na si Leo. Naghihintay sila. Tila alam na darating si Gilbert. Ang mga mata niya ay nagliliyab naman sa galit. Leo, nandito na ako. Nandito na ang gusto ninyong makalaban. Gilbert, sa wakas ay nandito ka na. Sa tingin mo ba ay kaya mo na kami? Ang labanan ay nagsimula na. Ang galit ni Gilbert ay naging lakas niya. Ang bawat suntok niya ay puno ng puot at ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Ngunit ang galit na kanyang lakas ay siya ring kainaan niya. Samantala, ang mga gabunan ay pawang matatalino. Ginamit nila ang galit ni Gilbert laban sa kanya. Sa bawat suntok na ibinibigay ni Gilbert, mas lalo siyang nagiging pabaya. Sa bawat galaw niya, mas lalo siyang nagiging bulag sa kanyang mga kainaan. At sa uli, nagawa ng mga gabunan na saktan itong si Gilbert. Natalo si Gilbert ng gabing yon. Imbes na patayin, iniwanan siya ng mga gabunan ng isang matinding sugat sa muka. Ang sugat ay parang isang marka ng kanyang pagiging talunan. Ang dating malakas na Gilbert ay nakahandusay sa lupa at duguan. Hindi ka namin papatayin, Gilbert. Aalis kami. Ngunit ang iyong sugat ay magsisilbing paalala ng iyong kabiguan. Isipin mo iyan, Gilbert. Isipin mo iyan. Matapos umalis ng mga gabunan, bumalik si Gilbert sa bahay ni Maestro Baloy. Ang kanyang muka ay duguan at ang kanyang puso ay puno ng kabiguan. Si Maestro Baloy naman ay sinalubong ito ng may pangunawa. Hindi siya nagsalita, kundi inalagaan niya ang mga sugat ni Gilbert. Ang galit, Gilbert, ay parang isang sandata na may dalawang dulo. Maaari itong makasakit sa kalaban, ngunit maaari rin itong makasakit sa iyo. Ang mga salita ni Maestro Baloy ay tumatak sa isipan ni Gilbert. Napagtanto niya na ang kanyang galit ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Maestro Baloy, paano ko ba ito gagawin? Paano ko ba gagamitin ang galit ko sa tamang paraan? Ang galit, iyo, ay parang isang apoy. Hindi mo ito kontrolado. Masusunog ka. Ngunit kung kaya mo itong kontrolin, maaari mo itong gamitin upang magbigay ng liwanag. Hindi mo kailangang kalimutan ang iyong galit. Ngunit kailangan mong kontrolin ito. Ang galit ay hindi ang magiging lakas mo, kundi ang pag-ibig mo sa iyong pamilya. Iyon ang magiging lakas mo, iyo. Iyon ang magiging sandata mo. Simula noon, nagsimulang magbago si Gilbert. Hindi na siya naghahangad ng paghihiganti, kundi karunungan. Ang kanyang paghahanap ay nagpatuloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nagpapatakbo sa kanya, kundi ang pag-ibig para sa kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa gitna ng kanyang pagsasanay sa ilalim ni Maestro Baloy, lalong naging matatag si Gilbert. Hindi nagalit ang nagpapatakbo sa kanya, kundi pag-ibig para sa kanyang pamilya. Araw-araw ay sinasanay niya ang kanyang sarili para gamitin ang kanyang mutya, hindi bilang sandata ng puot, kundi bilang simbolo ng lakas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niyang darating ang araw na muli niyang makakaharap ang mga gabunan. Hindi lang niya alam kung gaano ito kabilis darating. Isang gabi noon, habang nag-aayos si Gilbert ng mga panggatong sa likod ng kanyang bahay, bigla namang sumulpot mula sa dilim itong si Leo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, isa-isang lumitaw ang 12 gabunan na bumuo ng isang bilog sa paligid ni Gilbert. Ang mga mata nila ay nagliliyab at ang bawat isa ay merong nakakakilabot na anyo.
Gilbert, sa wakas ay makakakita na ang iyong mga mata kung paano ka matatalo. Ito na ang katapusan mo. Walang pag-aalinlangang inihanda ni Gilbert ang kanyang sarili. Alam niyang hindi siya magtatagumpay, ngunit hindi naman siya susuko. Gamit ang kanyang mutya, sumugod siya sa mga gabunan, ngunit sa isang dosenang kalaban, wala siyang kalaban-laban. Ang bawat suntok niya ay parang walang epekto sa mga yon, at ang bawat galaw niya ay tila mabagal kumpara naman sa mga gabunan. Sa loob ng ilang minuto, si Gilbert ay nakahandusay na sa lupa. Duguan at halos walang malay. Ang kanyang mutya ay nasa kanyang palad, ngunit wala itong magawa. Tinapos na siya ng mga gabunan. Hindi ka na namin pinaglalaro ang Gilbert. Ngayon, tatapusin na namin ang laro. Salamat sa iyong buhay at paalam. Akmang hahampasin na ni Leo si Gilbert ng isang malaking bato. Ngunit biglang narinig ang malakas na sigaw ng isa sa mga gabunan. Nagulat naman si Leo at ang mga kasama niya. Tumarak pala sa likod ng isang gabunan ang gintong tungkod ni Maestro Baloy. Sa isang iglap, sumulpot si Baloy. Ang mukha niya ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa pakikipaglaban. Hindi pa ito ang katapusan, Gilbert. Leo, ang laro ay nagsisimula pa lang. Sa mga salita ni Maestro Baloy, naggalit naman itong si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at sumugod siya kay Baloy. Sa pagitan nila, nagkaroon ng isang matinding labanan. Si Leo ay mabilis at malakas at may kakayahang magpalipat-lipat ng anyo. Ngunit itong si Maestro Baloy ay pawang mas matalino kesa sa kanya. Ang bawat galaw ni Maestro ay merong layunin. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila sumasayaw. Ang bawat galaw niya ay tila may kaulugan. Habang si Leo ay sumusugod, sinasangga ni Baloy ang bawat atake nito. Ang kanyang tungkod ay hindi lamang isang sandata, kundi isang kasangkapan na ginagamit niya upang kontrolin ang labanan. Sa isang iglap, gumamit itong si Baloy ng isang kakayahan. Ang kanyang gintong tungkod ay nagliwanag at mula dito, lumabas ang isang malakas na enerhiya na tumama naman kay Leo. Natumba naman itong si Leo, ngunit mabilis siyang bumangon. Sino ka ba talaga? Hindi ka ordinaryo. Ako si Maestro Baloy, ang tagapagtanggol ng Samar. At hindi mo ako matatalo, Leo. Ang labanan ay nagpatuloy. Ang mga gabunan ay nakapalibot sa kanila. Tila nalito. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Samantala, si Gilbert ay nakahandusay pa rin sa lupa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Baloy. Puno ito ng paghanga. Sa huli, nagawa ni Baloy na saktan si Leo. Ang malaking nilalang ay bumagsak sa lupa, ngunit mabilis siyang bumangon at tumakas. Ang iba pang gabunan ay sumunod naman sa kanya at sa isang iglap, nawala silang lahat. Matapos nun, umupo naman itong si Baloy sa tabi ni Gilbert. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Inalagaan niya ang mga sugat ni Gilbert at sinubukan niyang buhayin ito. Hindi pa ito ang katapusan mo, Gilbert. Mayroon ka pang misyon. Mayroon ka pang pamilya na kailangang protektahan. Bumangon ka, anak. Sa mga salitang yon ni Maestro Baloy, unti-unting bumalik ang lakas ni Gilbert. Bumangon siya. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang mutya ni Gilbert ay nanatiling nasa kanyang bulsa, isang paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na ito ang kanyang sandata. Ito ay naging isang paalala
ng kanyang pagmamahal at lakas. Matindi naman ang mga sugat ni Gilbert. Sa pagbalik ni Baloy sa kanyang bahay, kinakailangan pa niyang samahan si Gilbert upang magamot ang mga sugat nito. Sa loob lamang ng 3 araw, nanatiling tulog si Gilbert. Ngunit sa ilalim ng mahiwagang paggagamot ni Baloy, mabilis na naghilom ang mga sugat ng antingero. Ang kanyang katawan na dating puno ng sugat at pasa ay tila nabalutan ng bagong lakas. Sa gabi ng 3 araw, nagising naman itong si Gilbert. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila nawala na. Pilit naman siyang bumangon at nang makita niya ang kanyang sarili sa may salamin, ang mga mata niya ay napuno ng paghanga. Ang dating mga sugat sa kanyang muka at katawan ay naging mga peklat na lamang, tanda ng kanyang pakikipaglaban. Lumabas naman itong si Gilbert sa bakuran at nakita niya si Baloy na nagkakape. Nakaharap ito sa malaking apoy at ang mga mata ni Baloy ay nakatuon sa apoy, tila nag-iisip ng malalim. Maestro Baloy, maraming salamat po. Bumangon ka na pala, iho. Hindi mo kailangan magpasalamat. Trabaho ko ito. Umupo ka at magkwento ka sa akin. Nag-usap naman sila tungkol sa nakaraang laban. Ang bawat detalye, bawat galaw at bawat pag-atake ay tinalaki nila. Ngunit habang sila'y nag-uusap, biglang nag-iba ang paligid. Ang hangin ay naging malamig at ang apoy ay tila namatay. Sa pagitan nila, lumitaw si Leo at ang buong angka nito. Nasa 12 gabunan ang pumalibot sa kanila. Baloy, nandito ka. Magkakasama na tayo. Itong gabi ang katapusan ninyong dalawa. Sa mga salita ni Leo, tumayo naman itong si Maestro Baloy. Ang kanyang muka na dating puno ng kalmado ay napuno na ngayon ng determinasyon. Inabisuhan niya si Gilbert na bumalik sa bahay. Bumalik ka sa loob, Gilbert. Hayaan mong ako ang bahala rito. Huwag kang makialam. Sa loob ng bahay, nakita ni Gilbert ang tunay na kapangyarihan ni Maestro Baloy, ang isang ermitanyo, laban sa 12 gabunan. Ang laban ay nagsimula. Ang bawat galaw ni Baloy ay may layunin. Ang kanyang gintong tungkod ay tila isang sandata na may sariling buhay. Naging matindi at madugo ang laban. Tila walang kapaguran ang magkabila ang panig. Ngunit sa bawat suntok at galaw, mas lalong lumalakas itong si Baloy. Samantala, ramdam na ni Leo na matatalo na sila. Ang kanyang mga kasama ay isa-isang natatalo. Sa isang huling hiyaw ng lakas, inangat ni Baloy ang kanyang gintong tungkod at mula ron, bumulusok ang isang napakatinding liwanag na nagpaluhod sa mga gabunan. Ang liwanag ay tumagal ng ilang sandali at nang nawala ito, tila naging blanko ang isipan ng mga gabunan. Nakaluhod lamang sila. Ang mga mata nito ay tila wala ng buhay. Hindi na kayo makakapambiktima pa ng iba. Nang magsalita si Baloy, isa-isa niyang pinugutan ng leeg ang mga gabunan. Ang bawat pagputol ay tila isang malaking sakit na naramdaman dito ng antingero. Ang dating mga malakas na gabunan ay naging mga walang buhay na katawan. Sa uli, umupo lamang si Baloy sa tabi ng apoy. Ang katahimikan ay bumalik sa buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng apoy. Gilbert, iyo. Tapos na. Nakuha mo na ang katarungan na gusto mo. Maestro Baloy, anong ginawa mo? Pinatay ko sila. Sila ang mga demonyong pumatay sa pamilya mo. Ang pag-ibig sa pamilya, Gilbert, ang magiging lakas mo. Huwag mong kakalimutan ang mga turo ko. Ikaw na ang tagapagmana ng aking tungkod. Inuha ni Baloy ang kanyang gintong tungkod at ibinigay kay Gilbert. Ang tungkod na dating puno ng kapangyarihan ay tila naging isang ordinaryong tungkod na lamang. Ang kanyang mga mata
ay nakatitig sa gintong tungkod ni Baloy na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Maestro Baloy, hindi po ako karapat-dapat. Hindi pa po ako handa. Hindi ko pa po napatunayan ang sarili ko. Talaga bang hindi mo pa napatunayan ang sarili mo, Gilbert? Sa loob ng mga taon na tumutugis ka sa mga nilalang ng dilim, sa bawat laban na iyong pinagdaanan, sa bawat sakit na iyong naramdaman, hindi mo pa ba napatunayan ang sarili mo? Sa mga salita ni Baloy, biglang luminaw ang lahat. Ang kanyang mga laban, ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga luha. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang bawat laban na kanyang pinagdaanan ay isang pagpapatunay sa lakas at determinasyon niya. Ang bawat sakit na kanyang naramdaman ay isang paalala ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang aking pamilya. Ang pag-ibig sa iyong pamilya, Gilbert, ang pinakamahalagang pagpapatunay. Hindi mo kailangan patunayan sa akin. Kailangan mong patunayan sa sarili mo. At napatunayan mo iyon, iyo. Sa mga taon na iyon, ginawa mo ang lahat ng kaya mo para sa iyong pamilya. Sa mga taon na iyon, ikaw ang naging tagapagtanggol ng Samar. Inuha naman ni Baloy ang gintong tungkod mula sa kamay ng antingero at inilagay ito sa lupa. Ang tungkod ay nagsimulang magliwanag. Mula naman sa tungkod, bumulusok ang isang napakatinding liwanag na tumama kay Gilbert. Sa loob ng ilang sandali, tila ang buong kalawakan ay nagtipon sa kanya. Nang mawala ang liwanag, si Gilbert ay nagbago. Ang kanyang katawan na dating puno ng sugat at pasa ay nabalutan na ngayon ng bagong lakas. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kalungkutan ay napuno na ngayon ng pag-asa. Ang kanyang mutya na dati ay nagsisilbing lakas niya ay naging simbolo na ngayon ng kanyang pagiging tagapagmana ng gintong tungkod ni Baloy. Bumalik ka sa iyong baryo, Gilbert. Bumalik ka at magsimula ka ng bagong buhay. Ang gintong tungkod ay nananatiling nasa iyo. Isang paalala ng iyong nakaraan. Ngunit hindi na ito ang iyong sandata. Ito ay naging isang paalala ng iyong pagmamahal at lakas. Nagpaalam naman si Gilbert kay Baloy at bumalik na sa kanyang baryo. Sa paglalakad niya, ramdam niya ang bagong buhay at kapangyarihan na nasa loob niya. Ang mga tao sa baryo ay nagulat sa pagbabago ni Gilbert. Ang dating matamlay at puno ng kalungkutan na si Gilbert ay napalitan na ngayon ng isang lalaking puno ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ginamit ni Gilbert ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang baryo. Hindi na siya naghahangad ng paghihiganti, kundi katarungan. Ang kanyang paghahanap ay nagpatuloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nagpapatakbo sa kanya, kundi ang pag-ibig sa kanyang pamilya at sa kanyang baryo. Isang araw, habang naglalakad naman siya sa gubat, nakita niya naman ang isang matandang babae na pawang nag-iisa. Ang babae naman ay tila natatakot sa kanya. Manang, ayos ka lang po ba? May mga kakaibang nilalang sa kakahuyan. Sinusundan nila ako. Agad na naging alerto si Gilbert. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mutya ay nasa kanyang palad at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa paligid. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga kakaibang nilalang. Sila ay may maitim na balat at matatalim na kuko. Hindi na kayo makakasakit ng iba. At dito nagsimula ang labanan. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nagpapatakbo kay Gilbert. Ang bawat galaw niya ay tumpak at ang bawat suntok niya ay puno ng lakas. Ang mga nilalang na dating malakas ay isa-isang natalo. Sa uli, umalis ang mga nilalang at si Gilbert ay nanatiling nakatayo, walang sugat. Salamat, iyo. Maraming salamat. Sa mga salitang ito, niyakap ng babae si Gilbert.
Ngunit matapos itong magpasalamat, kinagat niya si Gilbert sa balikat. Ang babae na akala ni Gilbert ay biktima ay isa palang aswang. Sa sakit na naramdaman, naitulak ni Gilbert ang aswang ng malakas. Bumagsak naman ito sa lupa at sa isang iglap, nag-iba ang itsura nito. Ang dating matandang babae ay naging isang nilalang na animoy kalansay na umaatake. Ang mga mata nito ay nagliliyab at ang bawat galaw niya ay pawang mabilis. Ang labanan sa pagitan nila ay nagsimula na. Ang bawat galaw ng aswang ay puno ng puot. Ang bawat atake niya ay mabilis at tumpak. Ngunit si Gilbert ay handa na. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila sumasayaw. Ang bawat galaw niya ay tila may kaulugan. Ang kanyang mutya na nasa kanyang palad ay nagsisilbing lakas niya. Hindi na ako ang dating Gilbert na madaling matalo. Handa na ako sa inyo. Sa gitna ng laban, nagawa ni Gilbert na mahawakan ang aswang. Gamit naman ang kanyang buong lakas. Kinila niya ang ulo ng aswang. Sa isang iglap, humiwalay ang ulo sa katawan. Nagwala ang katawan ng aswang bago ito tuluyang nagliyab at naging abo. Matapos ang labanang yon, umupo naman si Gilbert sa lupa. Ang kanyang balikat ay masakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan para sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy si Gilbert sa kanyang buhay. Bagamat nawalan ito ng pamilya, nagpatuloy siya sa pagtatanggol sa mga tao sa kanyang bayan. Ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan. Siya ay tinawag na ang tagapagtanggol ng Samar. Isang araw, habang naglalakad naman siya sa baryo, nakita niya ang kanyang ama, si Marcos. Ito ay nakangiti sa kanya at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Anak, ang saya ko para sa iyo. Ang dating puno ng kalungkutan na si Gilbert, ngayon ay puno na ng pag-asa. Salamat po, Itay. Salamat sa lahat. Hindi po ako magiging ganito kung wala kayo. Ang ngiti ni Gilbert ay totoo. Ang dating puno ng kalungkutan na si Gilbert ay napalitan na ngayon ng isang lalaking puno ng pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Kasama naman ang mutya ng Batoomo at kaisa ang gintong tungkod ni Maestro Baloy. Dito nabuo niya ang isang napakalakas na antingero. Sa may Kakawyan, ang dating lugar na minsan ay pinagmulan ng kanyang kalungkutan, ngayon ay isang lugar ng kapayapaan. Naglalakad si Gilbert. Ang mga mata ay laging nakatingin sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nagpapatakbo sa kanya, kundi ang pag-ibig sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Ang kanyang puso ngayon ay puno ng pag-asa at ang mga mata ay nagliliyab sa puno ng determinasyon. Sa kanyang paglalakad biglang umatake ang isang nilalang na tila hangin. Mabilis ito at ang bawat atake ay tila walang tigil. Ngunit napagtanto ni Gilbert na hindi masamang nilalang yon. Ang mga galaw nito ay tila isang sayaw at ang bawat atake ay tila isang pagsubok. Nakipaglaban si Gilbert kapantay ng nilalang. Ang bawat suntok at galaw niya ay puno ng disiplina at karunungan. Ang kanyang katawan na dating puno ng galit ay nababalutan na ngayon ng kapayapaan. Sa gitna ng laban, biglang sumulpot si Maestro Baloy. Ang matanda na noon ay lagi niyang kasama ay ngayon ay nakangiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno na ng pagmamahal. Gilbert, iyo, ang laki na ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na talaga. Sa mga salitang ito, tumigil ang nilalang sa pag-atake. Naging hangin ito muli at nawala sa paningin. Nagulat naman itong si Gilbert.
Ngunit agad siyang napangiti nang makita niya ang kanyang maestro. Niyakap niya si Baloy ng mahigpit. Maestro Baloy, salamat po sa lahat. Kayo po ang nagligtas sa akin. Kayo po ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Natuto na po akong kontrolin ang aking galit. Labis naman ang tuwa ni Baloy dahil sa malaking pagbabago ni Gilbert. Ang dating puno ng kalungkutan at galit na si Gilbert ay napalitan na ngayon ng isang lalaking puno na ng pag-asa. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, iyo. Nasa loob mo na ang lahat ng iyon. Ang pag-ibig sa iyong pamilya ang nagbigay sa iyo ng lakas. Ang gintong tungkod na sumanib sa iyo ay nagawa mo ng kontrolin at gamitin ng maayos. Hindi na ikaw ang nag-iisa sa laban, Gilbert. Ang buong Samar ay kasama mo na. Sa mga sumunod na sandali, nagpaalam naman itong si Baloy. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagmamahal. Alagaan mo ang iyong sarili, iyo. Alagaan mo ang iyong bayan. Hindi na tayo magkikita. Ngunit ang alaala ko at ang aking pamana ay hindi mo malilimutan habang buhay. Paalam, iyo. Umalis na itong si Baloy at sa loob ng maraming taon, hindi na nasilayan pa ni Gilbert ang kanyang guro. Ngunit ang alaala at pamana nito ay hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa paghihiganti ay nagtapos sa pag-ibig at pag-asa. Ang kanyang pangalan ay nanatiling buhay sa may Samar at ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay ng mga tao. Ang kwento ni Gilbert, ang may-ari ng mutya ng Batoomo, ang tagapagtanggol ng Samar. Hindi matatalo ng galit ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa uli, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap, pagpapatawad at pagpili na gamitin ang iyong kakayahan para sa kabutihan. Ito ang tunay na tagumpay ni Gilbert. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe. Nakakalungkot yung storya ngayon. Lalo na't alam niyo naman na ayokong may ganitong senaryo na hindi lang isa, kundi lahat ng pamilya ni Gilbert nawala. Asawa niya yung 2 anak, no? So, saludo pa rin kay Gilbert kasi kung naging mahina siya, malamang hindi niya kakayanin yung ganong tagpo sa buhay niya. Diba? Isipin mo na lang na mawala na rin sa mundo, pero siguro may layunin din talagang taas kaya nangyari yun. So, yun. At hindi ko napabain yung komento. Kayo na lang bahala magbigay ng komento sa istorya ni Gilbert. Para sa akin, isang napakalakas na antingero saka yung kintong tungkod ni Maestro Baloy. Hindi siya ganun ka-common, no? Kumbaga, parang bago lang din to pero para sa akin, isang malakas na armas din. Saka alam nyo naman, mutya ng Batoomo, wala nang usapan. Diba? Alam naman natin na malakas yan. So, yun. At nga pala mga kabaryo, may kasunod tayong storya. Bali, yung mga kwento natin ngayon is 2 story na. Kaya, sa tingin ko naman na magugustuhan nyo. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pangalawang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Ricky at nangyari sa taong 2001 sa lugar ng Agusan del Norte. Kabaryo, pamilyar ka ba? O kayo sa mga salitang doppelganger? Ang doppelganger ay isang supernatural na kadoble ng isang buhay na tao. Madalas na nakikita ito bilang isang multo o paranormal na kababalaghan at kung minsan ay isang tagapagbalita ng malas. Ang termino na nagmula sa German word ay literal na nangangahulugang double walker o double goer. Bagamat maaari itong tumukoy sa isang taong kamukhang kamukha ng ibang tao, mas karaniwang itong nauugnay sa makamulto at paranormal na aspeto.
Sa panahong ito ay nasa edad 15 anyos pa lamang si Ricky at dito nag-umpisa ang kababalaghan sa buhay niya simula noong maranasan niya ito. Bandang 6:00 ng gabi, habang nakikinig ng musika si Ricky sa salas ng bahay nila, abala siya sa pamimili ng mga CD, nakaharap sa estereo at nakatagilid sa entradang pinto. Maya-maya pa ay dumating ang kapatid na inutusan niya sa palengke upang bumili ng ulam. O Karen, hugasan mo na ang karne at hiwain mo na rin ang mga sahog para lulutuin ko na lang. Hindi naman nagsalita ang kapatid niya, kaya agad na nilingon ni Ricky ang kusina at nakita niya na kakahawi lang ng kortina bilang pinto patungo sa kanilang kusina. Ibig sabihin nun may pumasok nga doon. Hininaan niya ang volume ng radyo at muli namang nagsalita. Nagkita ba kayo ni Inay sa palengke? Ang sabi niya, susunduin daw niya si Itay dahil nasa video okehan na naman at lasing. Muling tinanaw ni Ricky ang kusina pero wala talagang sumasagot. Medyo nairita naman ito. Hoy Karen, ano ba? Bingi ka ba? Itong batang to talaga nagmamaktol ka na naman. Dahil ba inutusan kita? Manda ka ngayon. Mabilis namang nagtungo si Ricky sa kusina at galit. Naglilita niya ito habang papalapit, subalit pagpasok niya sa kanilang kusina ay walang tao. Kahit anong bakas ay wala siyang nakita. Nakasarado rin ang pinto sa kusina. Ibig sabihin nun, walang lumabas mula doon. Dito natigilan si Ricky dahil alam niya na pumasok doon ang kapatid niya. Ang kanyang galit ay napalitan naman ng pagtataka. Inisip pa niya ang pangyayari at tandang-tanda niya ang lahat. Pati suot ng kapatid at kulay pula na supot na bitbit ni Karen. Nagtungo naman sa beranda si Ricky habang umiinom ng tubig. Labis ang kanyang pagtataka. Hanggang sa dumating na itong si Karen. Karen, saan ka ba dumaan? Di ba dumating ka na kanina pa? Po, anong kanina? Kararating ko lang. Siya nga pala, pumunta ka daw agad sa video okehan. Sabi ni Inay dahil ayaw paawat ni Itay. Lasing na naman ang magaling nating ama. Napatitig na lamang si Ricky sa kanyang kapatid habang pumapasok papunta sa kusina. Parehong-pareho ang anyo nito sa nakita niya kanina lang. Napalunok na lamang ng laway si Ricky at mahina siyang naglakad papunta naman sa kusina. Paghawi niya ng kurtina ay nakita niya ang kapatid na naghihiwa naman ng pangrekado. Oy, hindi ka pa umalis? Naku kuya, puntahan mo na dun sa palengke. Maghihilahan na naman sina Inay at Itay doon. Sige ka. Oo sige, aalis na ako. Habang binabaybay niya ang daan patungo naman sa palengke, ay labis ang kanyang pag-iisip. Hindi dahil sa ama niyang lasing kundi sa kakaibang pangyayari sa loob ng bahay nila. Nilingon niya ang kabuuan ng kanilang bahay at nakaramdam siya ng kilabot habang nakikita ang mga anino ng halaman at ng mga puno sa paligid. Samantala, pagdating niya naman sa may bedyokehan, nakita niya na binubuhat na ang kanyang ama ng mga tao dahil naman sa sobrang kalasingan. Napapailing na lamang si Ricky habang papalapit, ngunit natigilan siya nang bigla siyang napatingin sa gilid. Sa bahaging madilim, dahil may nakita siyang matandang babae na nakatayo at nakatitig sa kanya. Agad niyang iniiwas ang sarili dahil nakadama siya ng takot. Pero muli siyang tumingin at napasigaw na lamang siya dahil ang kaninang matanda ngayon ay wala ng ulo at maraming dugo ito sa katawan. Nagtinginan ang mga tao sa kanya, ngunit agad na baling ang pansin nila sa lasing na lalaki.
Tumulong si Ricky na ikarga sa tricycle ang ama, pero sa kanyang kalooban ay ang takot sa matandang pugot na nakita niya. Pagdating sa bahay, habang walang humpay ang nanay niya sa kakabulyaw sa amang lasing, si Ricky naman ay hindi mapalagay. Ang takot na naramdaman niya ay hindi pa rin nawala. Lumipas ang mga araw. Ang kakaibang pangyayari ay muling naranasan ni Ricky. 4 silang magkakaibigan na nangunguha ng buko. Si Bitoy, ang taga-akyat. Si Marlon ang taga-biyak ng buko. At sila Ricky at Ariel ang taga-kuskus nito. Tumayo naman muna siya at hinanap si Bitoy kung saan puno na ba ito nakaakyat. Sa di kalayuan nakita niya ang kaibigan na paakyat sa isa pang puno ng nyog. Marahan naman siyang lumapit at habang paakyat si Bitoy ay panaykwento pa si Ricky. Ngunit hindi naman sumasagot ang kaibigan niya. Kumuha naman siya ng maliit na sanga at inihampas ang mga damo habang nagsasalita hanggang sa tinapik siya ni Marlon at tinanong kung sino ang kausap nito. Nang ituturo na sana niya si Bitoy, sa itaas ng puno ay nakita niya itong paparating pa lang sa kanila. Napatingala sa puno si Ricky at agad naman itong lumingon kay Bitoy. Natawa na lamang ang mga kaibigan niya dahil sa itsura ni Ricky na animoy nakakita ng multo. Hindi na lamang niya inamin ang totoo. Baka mas lalo pa siyang pagtawanan. Makalipas ang 2 taon, nasa ika-unang taon na si Ricky sa kolehiyo. Nag-aral siya sa isang kilalang computer school ng bansa. Ang lokasyon ng paaralan ay katabi ng isang ospital. Matao naman ang lugar dahil nasa gilid ng highway ang establishmento. Kung doon ka tatambay sa likod ng paaralan, ay makikita mo naman ang mga karugtong na building ng ospital na merong 4 na palapag. Samantala, ang school naman niya ay may 3 palapag at may pagkakataon na kapag PE subject ay nasa roof deck ang kanilang klase. Isang tanghali, tumambay muna si Ricky sa roof deck dahil 2:00 pa ang kanyang klase. Masarap kasi doon dahil malakas ang hangin at tanaw ang mga gusali sa paligid. Minsan ay napatingin siya sa katabing ospital. May mahabang pasilyo sa gilid ng gusali kung saan may mga tao rin na tumatambay doon. Sa mga oras na yon ay may nakita siyang matandang lalaki na naka-wheelchair. Bakit iniwan ng matanda dyan na mag-isa? Paano kung biglang tumakbo ang wheelchair at hindi makontrol ng pasyente? Nakaupo lang ang matandang lalaki. Tahimik at tulala. Halatang may dinadaing na malubhang sakit. Kinuha naman ni Ricky ang kanyang notebook upang mag-review ng aralin. Umupo siya sa isa sa mga silya ng laking gulat niya dahil ang matandang nakaupo ay nakatayo na. Natigilan naman si Ricky. Ilang segundo pa ay binawi niya ang tingin sa matanda at itinutok ang sarili sa hawak na notebook. Pero hindi naman siya mapakali. Parang may nagsasabi sa kanya na tingnan ulit ang matanda. Sa muli niyang pagtingin ay nakita niya na itong nakatayo sa labas ng railing sa pasilyo. Ibig sabihin, may posibilidad na tatalon ang matanda. Gulat at takot naman ang naramdaman ni Ricky. Tumayo naman siya at tinawag ang matanda at nakiusap na bumalik na sa wheelchair. Subalit tila hindi siya narinig ng matandang yon at tuluyan nga itong tumalon. Tumigil ang mundo ni Ricky at sa pagtingin niya sa baba ay hindi niya makita ang kinabagsakan dahil sa mataas na pader sa pagitan ng paaralan at ospital. Nagmadali naman siyang bumaba at nagtungo sa entrada ng ospital
at sinabi nito sa gwardya na may matandang tumalon. Nagtaka naman ang gwardya at agad itong nagradyo sa kasama. Maya-maya pa ay pinalaya siya ng gwardya at sinasabing nantitrip lang daw ito. Pero nagpumilit naman si Ricky na totoo ang nakita niya. Hanggang sa nagalit na ang gwardya at nagbanta na ito na ire-report siya sa admin ng paaralan niya. Mukhang seryoso ang gwardya, kaya naman umalis na lamang si Ricky. Nagsimula na siyang magduda sa kanyang sarili dahil ilang beses na itong nangyari sa kanya na nakakakita siya ng kakaiba, ngunit sa ibang tao ay wala naman. Minsan isang hapon, papauwi na siya galing sa paaralan. Nakasakay naman siya sa unahang upuan para sa pasahero ng isang multicab. Ilang minuto sa bahaging sentro ng syudad ay nakaramdam siya ng matinding init at dahil pala yun sa nasusunog na gusali sa harapan nila. Tumigil naman ang mga sasakyan at nanlaki ang mga mata ni Ricky dahil sa laki ng apoy na umalat na sa 3 sinihan. Nang biglang napabalikwas si Ricky at napaidlip lang pala siya saglit. Normal naman ang paligid at nakatigil ang sinasakyan niya dahil sa stoplight sa intersection. Napatitig siya sa gusaling inakala niyang nasusunog nun. Ang gusaling yun ay may mga iba't ibang establishmento at 3 lumang sinihan na nakailera. Tinanong naman siya ng driver kung ayos lang ba siya dahil naghahabol na si Ricky ng kanyang hininga. Tumango naman ito at nagdahilan na naiinitan lang. Makalipas ang 3 araw, isang gabi, habang nasa bahay si Ricky, ay nabalitaan niya ang pagkasunog ng mismong gusali sa kanyang pangitain. Kumabog naman ang dibdib niya at pumasok siya sa kanyang kwarto at doon hinimas ang dibdib dahil naman sa sobrang kaba at takot. Tila ba naramdaman ni Ricky ang nag-aapoy na gusali. Hindi niya alam kung kanino niya sasabihin na nakita niya ang pangyayari dahil tiyak na pagtatawanan o iisipin na nababaliw na ito. Sa kanilang pamilya kasi ay hindi uso ang paniniwala sa mga kababalaghan. Habang mas nilalakasan ng ama niya, ang radyo ay pilit niya namang tinatakpan ng tenga dahil ayaw niyang marinig ang kahindik-hindik na balita. Makalipas ang 3 araw, Lunes, araw na muling pagpasok ni Ricky. Nadaanan niya naman ang gusaling nasusunog na kahit ang pagtingin dito ay ayaw niyang gawin. Nakakakilabot dahil may mga stay-in na empleyado sa isang tindahan ang nakulong at hindi na nakalabas sa nasusunog na gusali. Dagdag pa ang isang buntis na natupok ng apoy. Sa oras ng gabi ay tila ang maliwanag at makulay na gusali sa sentro ng syudad ay nagmistulang ghost town. Hindi naman malaman ni Ricky kung bakit siya nakakaranas ng kakaiba. Dito na siya nagka-interes na maghanap tungkol sa paranormal. At dito niya natukoy ang mga salitang doppelganger at premonition at ang posibleng pagkakaroon niya ng ikatlong mata. Sa mga nabasa ni Ricky ay mas nakaramdam siya ng takot. Umiwas na rin siya sa kakapanood niya ng horror movies kung saan paborito niya ang mga ito. Iniisip niya na baka dala lang ito sa palagian niyang panonood ng nakakatakot. Bagamat may hinala na siya sa mga nangyayari, ay pilit niyang iwinaksi sa kanyang sarili ang mga kakaibang pagpaparamdam. Katulad na lamang sa CR ng panlalaki ng kanilang paaralan. Habang papasok siya, ay narinig niya ang may ingay na mga kapwa estudyante. Ngunit pagpasok niya,
ay walang tao sa loob nito. Umurong noon ang ihi ni Ricky at hindi na lang tumuloy. Hindi naman magkakasunod agad ang mga kababalaghan. Kadalasan ay ilang linggo o ilang buwan muna ang lilipas bago ang panibagong kababalaghan. Minsan kasama niya ang mga kaibigan sa mall. Sumakay sila ng elevator papuntang 3rd floor. Sa pagbukas ng pinto ay nasa ikalawang palapag. Ang tatak ng screen kaya muling tumingin sa cellphone si Ricky. At sa muling pagbukas ay akmang lalabas na siya kaso hindi naman gumalaw ang mga kasama. Kaya muli siyang napatingin sa kanyang cellphone dahil ka-text niya ang kanyang inay na nagagalit sa kanya dahil pinapauwi na ito. Habang abala siya sa kakareply ay napansin niya na bakit ang tagal nilang makalabas. Sa 3rd floor lang naman sila at iyon na ang pinakasagad na palapag sa mall na yon. Sa isang iglap, nakita na lamang ni Ricky ang kanyang sarili na mag-isa sa loob ng elevator at nawala na ang mga kasama niya. Sisigaw na sana siya nang bumukas ang pinto at may mga taong nakaabang na sasakay din ng elevator. Lumabas naman si Ricky na umaktong normal ang lahat. Hinahanap niya ang mga kaibigan at biglang tumunog ang cellphone niya. Isa sa mga kasama niya ang tumatawag at hinahanap siya at bakit nawala siya sa grupo. Nagdahilan na lamang siya at dumiretso sa CR at dito umihi. Habang nakikipagbiruan, ang barkada ay hindi na maganda ang pakiramdam ni Ricky at pilit nakikisama. Ayaw sana niyang sumama sa loob ng sinihan dahil isang horror movie ang napili ng mga kaibigan na kanilang panonoorin. Wala namang choice itong si Ricky kundi ang manood. Batid niya ang maraming tao sa loob at ini-enjoy na lamang ang sandali. Dito pinatay ang ilaw. Ang tanging natira ay ang may hinang liwanag sa gilid ng sinihan at nag-umpisa na ang palabas. 5 silang magkakasama. Nasa ika-4 na hanay si Ricky. Katabi niya si Jonathan at Eric. Panay inom ng drinks itong si Ricky dahil sa kakaibang naramdaman na pilit iwinawaksi. Makalipas ang ilang minuto ay wala pang nakakatakot na eksena sa palabas. Subalit sa gilid ng telon ay may naaninag itong si Ricky na isang mukha ng tao ang sumilip sa gilid. Alam niya naman na may tao doon dahil sa tindig nito. Isang babae na mahaba ang buhok. Noong una, akala niya na crew iyon sa may sinihan at may inaayos pero imposible naman dahil istorbo yun sa mga nanonood. Hanggang sa tuluyang lumabas ang babae at literal ito na naglakad papunta sa mga tao. Dito inobserbahan ni Ricky ang mga katabi pero parang hindi nila napapansin ang babaeng umi-eksena sa gitna ng malaking screen. Hanggang sa bigla itong tumakbo at tumalon papunta kay Ricky. Napahawak siya ng gusto sa kamay ni Jonathan na agad naman itong kumakawala at naiirita pa sa kanya. Nakasimangot ang kaibigan at humingi naman ng pasensya itong si Ricky. Dahil sa kaba ay nagpaalam siya na pupunta muna sa palikuran pero lumabas na siya ng sinihan at umuwi. Isang araw nun, bumisita ang tiyuhin ng kanyang ama at kung tawagin nila Ricky ay Lolo Enting. Ang matanda ay isang manggagamot na taga Jensan. Ngayon lang nagka-interes si Ricky na kausapin ito tungkol naman sa mga kakaibang bagay. Lo, matagal na po ba kayo nang gagamot? Totoo po ba ang mga engkanto, aswang at mga multo? Bakit iyo? Naniniwala ka ba na totoo ang mga iyon? Hindi po.
Alam mo, Ricky Apo, alam ko kung ano ang dahilan ng pagtatanong ng isang tao tungkol sa kababalagan. Una, kuryoso lang ito sa kwento. Pangalawa, hindi naniniwala at nais lang kontrahin ang mga kasagutan. At pangatlo, ang taong nakakaranas ng kababalagan. Ganun po ba, Lo? Wala po, kuryoso lang ako. Ngumiti ng bahagya ang matandang yon at tumingin ng seryoso kay Ricky. Tila alam nito ang iniisip ng binatilyo. Ang mundo natin ay puno ng hiwaga. Mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag ng ating utak. Kaya hindi ito pinaniniwalaan ng mga tao na hindi nakaranas ng mismong hiwaga. Sabihin mo sa akin, Apo, ano ang nararanasan mo? Naku po, Lolo Enteng, wala po. Nakaka-curious lang po talaga ako. Sige po, Lo, may gagawin pa po ako sa loob. Imbis ito na ang kasagutan sa mga kababalaghan, ay umiwas pa si Ricky dahil sa posibleng katotohanan na malalaman niya na ikakatakot pa ng labis. Lumipas pa ang 1 taon. Nagkasakit na ang lola ni Ricky dahil naman sa komplikasyon sa diabetes. Naratay naman ito sa ospital, pero hindi sa ospital nakatabi ng kanyang paaralan. Bago naman siya umuwi, galing sa kanilang paaralan ay dumalaw muna siya sa kanyang lola. Ang palaging nakabantay doon ay ang kanyang lolo. Labis na naawa naman si Ricky sa kanyang lola dahil mahina na ito. Nasa 3 palapagang kwarto nito at dadaan muna sa mahabang pasilyo dahil nasa bandang dulo ang kwarto. Sa unang akyat ni Ricky ay naghanap muna siya sa numero ng kwarto pagkalabas niya ng elevator. Habang tumitingin sa mga numero sa pinto ay hindi niya maiwasan na bumalik ang mga nakakatakot na karanasan noon pa. Subalit pilit na nagpakatapang ang binatilyo. Sa wakas ay nakita niya na ang silid at wala namang kakaibang nangyari. Lo, ano po ang kalagayan ni Lola? Ano po ang sabi ng doktor? Masyadong malubha na daw ang komplikasyon sa kanyang kidney. Ayaw niya kasi magpa-ospital dati pa. Kaya ayun, lumala na. Di ba po, Lo, madalas kayo na nagpupunta sa mga manggagamot? Oo, Ricky Apo. Pero hindi naman siya gumagaling. Lolo Felipe, hindi naman po kasi gawa ng kung anong nilalang ang sakit ni Lola. Kaya hindi talaga yan magagamot ng albularyo o pet healer. Madalas po bang tulog yan si Lola? Oo, Apo. Madalas tulog ang lola mo at ang hirap pakainin. Sige po, Lo. Hindi na po ako magtatagal dito. Ano po ba ang dadaling ko bukas? Baka may kailangan po kayo. Wala na, Apo. Pupunta naman dito bukas ang inay mo. Saglit lang siyang dumalaw dahil tulog din naman ang lola. Isa pa, hindi niya kayang matagalan na makasilay ng ganoong sitwasyon at higit sa lahat, hindi talaga maganda ang pakiramdam niya sa mga ospital. Lalo pa noong nakita niya ang matandang tumalon. Sa iilang araw na pagdalaw kay lola niya ay may nangyari na namang kababalaghan. Pauwi na siya bandang 8:00 na ng gabi. Medyo natagalan dahil maraming dumadalaw kay lola at nawilis sa mga kwentuhan. Habang nag-aabang na bumukas ang pinto ng elevator ay medyo natatawa pa siya dahil naalala niya ang biro ng tiyuhin niya. Maya-maya pa, tumunog na ang elevator at bumukas ang pinto nito. Nang biglang nakita niya ang isang matandang babae na nakasabit sa bubong ng elevator. Maputla at dilat ang mga mata na nakatitig sa kanya. Sa gulat niya ay napatras at bumagsak pa siya sa lupa. Pinilit niyang gumapang hanggang sa nakatayo. Tumakbo naman siya papunta sa silid ng kanyang lola at sa pagliko ng pasilyo ay naroroon na ang matandang babae.
Nakasuot ito ng pampasyente na kulay puti. Muli siyang napaatras at tumakbo. Pabalik hanggang sa napunta sa stairway at doon na siya mabilis na bumaba. Hingal na naglalakad sa aisles palabas ng ospital. Bahagya naman siyang ngumiti sa gwardiya at tumango pahiwatig na ng pamamaalam. Pero sa kalooban ay takot na takot. Sumandal siya sa gilid ng gusali at doon pinalipas ang kabog ng kanyang dibdib. Napatanong na talaga siya sa kanyang sarili kung bakit ito nangyari sa kanya. Wala siyang ibang naisip na kausapin kundi ang lolong si Lolo Enteng. Pero nasa Jensa na ito, hindi niya alam kung kailan ito bibisita ulit. Inabukasan ay hiningi niya naman sa kanyang tatay ang cellphone number ng kanyang auntie Susan, ang anak ni Lolo Enteng. Nagdahilan naman siya na may itatanong kay Lolo Enteng sa sakit ni Lola. Matapos ang kwentuhan nila ni auntie ay ipinasa niya na ang cellphone kay Lolo. Mabuti na lang at matalas pa ang pandinig ng matanda. Sinabi niya sa kanyang lolo na kailangan niya itong makausap ng personal. Hindi pa man niya sinasabi ang dahilan, pero tila may naramdaman na ang matanda. Kaya naman nagwika ito na sa susunod na buwan ay luluwas na ito. Samantala, 2 linggo bago nakalabas ang kanyang lola sa ospital, hindi na rin siya dumalaw ng mag-isa. Palagi na siyang sumasama sa kanyang ina. Kahit alam ng pamilya na hindi naman gumaling ang matanda, ay inilabas na nila dahil malaking gastos lang ang mangyayari at nagrereklamo na rin ang lola niya. Mas nais pa niyang manatili sa bahay nila, pero ramdam na rin nila na hindi na magtatagal ang matanda. Kaya naman inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Makalipas ang 1 linggo, pagkatapos ng klase, ay nabasa ni Ricky sa cellphone ang balitang wala na ang kanyang lola. Hindi niya napigilan na maluha. Nasa porinarya pa ang matanda at payo ng kanyang tatay na bukas na daw dadalaw kapag naiayos na ang kabaong sa bahay ng namayapa. Hindi na rin siya umabsen kinabukasan dahil Biyernes na at sayang ang araw. Kinahapunan, mula sa paaralan ay dumiretso na ito sa bahay ng lola at doon naabutan niya na nasa loob na ng kabaong ang pinakamamahal niyang lola. Halos kalahating oras siyang nakatayo at nakasilip sa kabaong. Inalala niya ang mga nakaraan na kasama ang matanda. Pakiramdam niya ay hindi man lang siya nakabawi sa mga kabutihan ng kanyang lola. Isa naman sa mga pangarap niya ay maipasya lang matanda sa magagandang lugar upang makabawi man lang sa mga ginagawa nito noong bata pa si Ricky at malusog pa ang kanyang lola. Pero hindi na yon magagawa pa. Kaya naman walang patid ang luha pero tahimik lang naman na umiiyak. Isang araw pa ay dumating na si Lolo Enteng. Parang sinadya ang biyahe niya patungong Agusan. Hanggang sa nagkaroon sila ng oras na mag-usap. Sa mismong lamay ay inilahad niya kay Lolo Enteng ang kanyang mga nararanasang kababalaghan. Tahimik na nakikinig ang matanda at ni hindi niya inistorbo habang nagkikwento ang apo ng tuloy-tuloy. Lahat ng naalala ay sinabi niya sa matanda kahit nanumbalik pa ang kilabot sa kanyang sarili. Ang nakikita mong magkatulad na imahe ay isang babala sa sakuna o kamatayan na mangyayari. Alam mo, Ricky Apo, hindi man ito maganda sa iyong pandinig, pero ang nararanasan mo ay isang biyaya. Kahit ako na nag-aral ng lihim na karunungan, ay walang kakayanang katulad sa iyo. Ito ay isang mapanganib na biyaya. Mapanganib ito kung hindi mo kayang kontrolin. Pero kapag natutunan mo ito, Apo, ito ay makakatulong sa iyo bilang pahiwatig o paghahanda para sa isang pangyayari. Biyaya
Naku po, Lolo Enteng. Ayoko pong magkaroon ng ganito. Paano po ba ito maalis sa akin? Biyaya po ba makakita ng multo? Nakakatakot po. Bakit po may ganito akong kakayahan, Lo? Wala akong eksaktong sagot niyan, Apo. Katulad nga ng sinabi ko, ang mundo ay puno ng hiwaga. At kapag ang itinadhana sa iyo ay iniwasan mo, kusa itong babalik at babalik sa iyo. Ibig sabihin po, Lo, wala na tayong magagawa dito? Ang pagtanggap ang siyang tanging kasagutan. Yakapin mo, Apo, kung ano ang meron ka. Sanayin mo ang sarili mo sa mga ganitong bagay. Kung ako ay pinili ang ganitong landas, ikaw naman ay itinadhana. Sinadya yan para sa iyo, Apo ko. Sa mga salitang yon ni Lolo Enteng ay tila ba mas lalong lumalalim ang takot ni Ricky. Hindi niya naman alam kung ano ang susunod na mararanasan matapos ang nangyari sa ospital. Pero gayon pa man, nagpasalamat naman siya sa matanda dahil mas naliwanagan siya kung ano ang nangyayari. Isa itong kakayahan na bihira lamang ang nagkakaroon at nagbabadya pang makutya o pagtawanan ang kakayahang ito. Sa gabing yon ay naisip niya na tanggapin sa kanyang sarili at napatingala sa langit at sa sandaling yon ay naalala niya ang Panginoon. Kinabukasan sinadya niyang puntahan ang simbahan, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Sa madaling salita, matagal na siyang hindi lumalapit sa Panginoon. Nagsimba at naglakas loob na lapitan ang pari upang makausap at humingi ng dasal. Pinagbigyan naman siya ng pari at laking gulat niya dahil naniniwala ito sa kanya. Buo ang paniniwala ng pari sa mga bagay na paranormal. Pakiramdam niya, bukod kay Lolo Enteng ay nakahanap pa siya ng kakampi. Binasbasan niya si Ricky. Binigyan ng rosaryo at maliit na Biblia. Nakaramdam naman ang binatilyo ng kaginhawaan. Matapos na makipag-usap sa pari, nag-umpisa na rin siyang basahin ang Biblia at magdasal gabi-gabi. Nasa bag na rin niya ang Biblia na palagi niyang dala sa kanyang paaralan at nasa liig naman niya ang rosaryo bilang kwintas. Hindi naman maiwasan na mapansin ng mga kaklase niya ang rosaryo. At may iba talaga na hindi man literal na natatawa, pero nahahalata niya talaga. Sumapit naman ang pasyam ng kanyang lola. Nangako siya sa matanda na dadalo hanggang sa matapos ang padasal ng pasyam. Kasama niya ang kanyang mga kamag-anak, mga kapitbahay at kaibigan ng namayapa at mga pasimuno ng padasal. Tumutulong din naman si Ricky sa pag-aasikaso ng mga pagkain. Ricky, anak, lalabas lang ako. Huwag mo na lang sabihin sa nanay mo na umalis ako, ha? Bakit po, Itay? Maglalasing na naman po ba kayo? Pwede po ba ipagpaliban niyo na po muna yan? Unang gabi sa pasyam ni Lola. Nababagot lang ako dito. At ano ba ang pakialam mo? Anak lang kita. Diyan ka na nga. Hindi niya nga napigilan ang ama na umalis. Ginawa na lang ni Ricky ang dapat gawin sa bahay. Nang matapos ang padasal, ay isa-isa namang kumuha ng pagkain ang mga bisita. Habang abala ang lahat, ay tumungo naman si Ricky sa bakuran. Niyakap ang sarili habang dinadama ang malamig na hangin. Ang bahay ng kanyang lola ay malaki. Gawa naman sa semento ang unang palapag at kahoy naman ang ikalawa. Nasa unang palapag ang mga tao habang tahimik lang ang itaas ng bahay. Tinatanaw ni Ricky ang daan kung bumabalik na ba ang kanyang ama. Ilang minuto pa ay nagpasya na siyang pumanhik ng bahay upang magkape. At sa kanyang paglingon, bumulaga naman sa kanya ang imahe ng kanyang lola na nasa bintana ng ikalawang palapag. Nakatitig ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Napapikit agad itong si Ricky at nagdasal habang nakahawak sa rosaryo na nasa kanyang dibdib ng oras na yon. Hoy, Ricky,
Anong ginagawa mo dito sa labas? Baka kailangan ka doon sa loob. Tay, nakabalik na po pala kayo. Oo, wala akong mahagilap na inuman sa lugar na to. Anong taon na ay parang naiwan pa rin sa panahon ng Kastila ang baryong ito. Magkakapinangalang ako. Lumakad papasok ng bahay si Nardo at wala na rin ang imahe ng matanda sa bintana. Sumunod na rin si Ricky sa kanyang ama at nagmungkahi na ipagtimpla ito ng kape. Habang nasa loob ng bahay at pasulyap-sulyap lang si Ricky sa may hagdanan, papunta naman sa itaas. Madilim na ang bahaging yon dahil nakapatay ang ilaw. Natatakot siya dahil alam niya na hindi yun ang kanyang lola sa kabila na kawangis pa ito. Kinabukasan sa bahay nila ay inilahad niya kay Lolo Enteng ang nakita niya naman kagabi. Ricky, apo, sa palagay ko isang babala o pahiwatig ang pagpapakita ng multo ng lola mo. Intindihin mo lang ito, apo, at huwag kang matakot. Lahat ay may ibig sabihin. Lolo Enteng, bakit hindi ka na lang po dumalo mamayang gabi? Baka kasi… Oo, apo, dadalo ako at magkasama tayo mamayang gabi. Kahit naman papaano ay kampante na si Ricky dahil naroroon na si Lolo Enteng. Nagpatuloy ang ikalawang gabi ng pasyam. Sa gitna naman ng padasal ay biglang nanlamig ang kaliwang tenga ni Ricky. Para bang may umihip dito. Sa paglingon niya ay nakita niya sa labas ng bahay ang isang nilalang na wangis tao, ngunit nababalot ito ng itim na balabal. Isa itong babaeng matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Ricky na tila iginapos ang kanyang katawan. Nag-oobserba lang pala si Lolo Enteng sa kanya at agad itong napansin ng matanda. Pasimple namang lumabas ng bahay itong si Lolo Enteng at dun niya nakita ang nasilayan ni Ricky. Hindi naman ito isang multo kundi isang mangkukulam. Pinilit ni Lolo Enteng na hindi makagawa ng ingay upang hindi magdulot ng takot sa mga tao. Mahinahon niya namang kinausap ang mangkukulam, ngunit ngumisi lang ito at biglang nagalit. Matapos nito ay tumingin sa loob ng bahay at nanginginig pa. Ang daliri na itinuro ang bahay. Kasunod nito ay ang pagtakbo ng nilalang at mabilis na naglaho naman ito sa dilim. Nang matapos ang padasal ay sakalang kinausap ni Ricky ang kanyang Lolo Enteng. May kutob ako, apo, na may kinalaman ang mangkukulam na yon sa lola mo. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo Enteng? Gaano mo ba kakilala si Esmeralda? Magpinsan kami pero hindi kami lumaki sa iisang lugar. Kilala ko po si Lola bilang mabait at mapagmahal na lola. Minsan pa nga kinukonsinti niya ako kahit alam niyang mali po. Mahal na mahal ako ni Lola. Si Felipe, apo, kailangan ko siyang makausap. Mas minabuti nila na kausapin si Felipe kinabukasan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lolo Enteng at inalam nito kung may kakaibang ginagawa ba si Esmeralda noong nabubuhay pa ito. Umiiling lamang si Felipe pero batid nila na hindi ito nagsasabi ng totoo at pawang may itinatago. Felipe, ano ba? Hindi ka ba naaawa sa apo mo? Kay Ricky nagpapakita ang asawa mo. Ang multo ng asawa mo. Tignan mo ang bata. Hahayaan mo ba na nabubuhay ito sa takot? Kaya sabihin mo na kung sino ang mangkukulam na yon. Pakiusap, Enteng. Pwede bang sa atin na lang ito? Ayokong mag-iba ang tingin ng mga anak namin kay Esmeralda. Pero nagawa lang naman niya ito dahil sa pagmamahal sa ating pamilya para mapanatili ang estado natin sa buhay. Estado sa buhay? Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo Felipe? Ricky, apo, nakipagkasundo ang lola mo kay Antonia, isang mangkukulam. Pinakulam ng lola mo ang lahat ng kalaban niya sa negosyo. Oo, yumamang kami at naranasan mo yon, Ricky.
bilang unang apo ay naranasan mo ang kaginhawaan ng buhay. Pero ang lahat ng iyon ay unti-unting nawala ng dapuan ng karamdaman si Esmeralda. Ano, Felipe? Hinayaan mo lang na gawin iyon ni Esmeralda? Ang makipagkasundo sa isang demonyo? Hindi, Enteng. Pero kilala mo si Esmeralda. Mabait siya pero matapang at palaban. Alam mo na mas nananaig ang boses niya kaysa sa akin. Lolo Felipe, ano po ang ginawa ni Antonia? Bakit po siya nagpapakita sa akin? Dahil hindi hinayaan ng lola mo na makuha ni Antonia ang kaluluwa niya. Hanggang sa huli ay lumaban ang lola mo, Ricky. Pinilit niya magbalik loob sa Diyos. At kung nagpapakita man si Antonia, wala itong balak gawin kundi makuha ang kaluluwa ng lola mo. Naging mas malinaw na kay Ricky ang lahat. Ang mga babala ay naisiwalat na. Napagtanto niya na napaka-misteryoso ng mga babalang nararanasan niya para sa isang tunay na dahilan. Lumipas ang 3 hanggang sa 8 gabi. Ayon naman kay Lolo Enteng, nasa mundo pa ang kaluluwa sa loob ng 40 araw at ang huling gabi ng 9 ay ang 40 oras ng pagtawid ng kaluluwa sa ibang mundo. At oras iyon ng mga masamang nilalang na kumuha ng kaluluwa. Ilang oras bago matapos ang huling padasal ay abala naman ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Walang kaalam-alam ang ibang mga kamag-anak sa nangyayari. Lolo Felipe, sabi po ni Lolo Enteng, ito na po ang huling gabi at huling pagkakataon ni Antonia. Oo, Apo. Ano ang gagawin natin? Lo, mas mabuting doon ka muna po sa bahay namin. Lumayo ka na dito, baka madamay ka pa. Kahit hindi ko ginusto, may parte pa rin ako sa ginawa ng lola mo. At handa akong humarap sa kaparusahan kung ano man ito. Pero Lo, matanda na ako, Apo. Wala na ang lola mo. Namimiss ko na siya at nais ko na siyang makasamang muli. Napaiyak na lamang si Felipe at labis naman na naawa si Ricky sa matanda. Niyakap niya ito upang kahit papaano ay mapawi ang nararamdaman at nagsimula na ang padasal. Si Lolo Enteng ay nakabantay lamang sa entradang pinto. Si Felipe ay nasa unahang upuhan, nakailera sa nagdadasal at si Ricky ay nasa malapit sa bintana at panaytingin sa labas habang kinakabahan. Bago pa man magtatapos ang padasal ay nakakita si Ricky na parang telang manipis na kulay itim at sumasabay ito sa hangin. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa nabuo ang isang imahe. Si Antonia ay dumating na. Agad siyang lumingon kay Enteng at sumenyas na may nilalang sa labas. Lumabas naman agad itong si Lolo Enteng at sumunod itong si Ricky. Napansin naman ito ni Felipe na kanina pa pala nag-oobserba sa dalawa. Sumasayaw sa ere ang mga kamay ni Antonia at may inuusal sa ibang wika. Nagkalampagan naman ang mga gamit sa bahay at nagsimula ang takot sa mga taong naroroon. Nasa likuran lang ni Enteng si Ricky habang nag-uusal na rin ang matanda laban sa mangkukulam. Umihip naman ang malakas na hangin at narinig ng lahat ang paghiyaw sa boses ni Esmeralda. Napaluha na lamang si Ricky dahil tila nakukuha na ni Antonia ang kaluluwa ng kanyang lola. Hanggang mula sa madilim na bahagi ay lumabas itong si Felipe at mabilis na itinarak ang isang patalim sa dibdib ng mangkukulam. Mabilis ding bumawi si Antonia at nahawakan sa leeg si Felipe at nakapagbitiw pa ito ng sumpa at dahang-dahang bumagsak rin si Felipe. Kasunod nito ay ang pagsigaw ni Antonia at bumagsak na rin ito sa lupa. Ang gabing yon ay hindi malilimutan ni Ricky. Matapos ang tagpo, kahit hindi alam ng karamihan ang nangyayari, ay mas pinili ng lahat ang manahimik.
Napagdesisyonan ng magkakapatid na ibenta ang bahay ni Esmeralda at Felipe. Walang anak na nais magmana nito. Matapos ang nakakatakot na pangyayari, ang buhay naman ni Ricky ay tuluyang nagbago, ngunit unti-unti niya itong natanggap. Ang doppelganger na nag-umpisa ng lahat ay patuloy pa rin na nararanasan ni Ricky. Subalit, hindi na pagkasindak ang kanyang nararamdaman, kundi isang babala para sa panibagong tagpo, trahedya man o kamatayan. Wakas